Malapit na ang Pasko nang maganap ang trahedya sa Asociación de Damas de Pilipinas. Bakit nga ba nasunog ito? Mayroon bang nanagot sa naturang trahedya? Mabagal po. Kasi una-unang malapit lang pong bumbero doon. Katuwirin nila. Wala raw nagtawag sa kanila. Nung dumating kami, the whole structure of the Damas orphanage was already in Gulf of Fire. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio, ang mga tanong ng kahapon. Sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Malamig ang simoy ng hangin at banayad na ang sayang hatid ng nalalapit na Kapaskuhan. Mahimbing ang tulog ng mga musmos na nasa pangangalaga ng Asociación de Damas de Filipinas Settlement House nang maganap ang isa sa pinakamalagim na trahedya sa ating bansa. Bago magpahinga ang mga bata ng gabing iyon, kailangan maaga tayo matulog na yun. Christmas party tayo. lahat sila ay excited sa Christmas party na magaganap sa susunod na araw. Labing-isang taong gulang noon si Clever Andrecoso, isa sa mga sinuwerteng nakaligtas sa sunog. Meron na kaming ginawang mga decorations. Yun. Magpa-party na sana kami, tsaka may inanda na rin kaming sayaw, tsaka mga kanta. Tsaka yung house parents namin, mga may inanda rin. Pero ganap na 1:30 na madaling araw ng December 3, 1998. Wala silang kaalam-alam na nagsisimula ng lumiyab ang apoy na babago sa kanilang buhay. Yung sunog, lagpas na sa bubong, lumalabas na. Parang gusto nang kumawala talaga ng apoy. Sa bintana, lagpas na rin siya. Halos hindi ko na makita yung kwarto kasi ng usok. Tatakpan ng usok tsaka yung mga apoy. Kaya natatakot rin ako kasi baka biglang lumakas, abutin kami. Buti na lang, hindi kami naaabot. Ang Cottage 1 at Cottage 2 ng Settlement House ang Bahay Kalinga raw ang labis na napinsala ng apoy. Yung usok talaga tsaka yung apoy, parang nakobera na yung bawat kwarto eh. Parang yung mga natrap na tao, hindi mo na talaga makikita, tsaka maririnig. Anak, kailangan natin lang tulungan. Ang ina ni Clever na nagsisilbing house helper ng Damas na si Charito ay tumulong naman sa paglilikas sa mga bata sa ibang cottages na hindi pa natutupok ng apoy. Tulong-tulong kami, tulong-tulong sa isang tao. 2, 3 bata. Karga-karga namin pababa. Inipon namin sila sa baba. Ganap na 2:00 sa madaling araw o halos kalating oras mula magsimula ang apoy, ay saka lamang daw dumating ang mga bumbero. Halos 70% na ng settlement house ang natupok na apoy noong oras na yon. Umabot na rin sa ika-5 alarma ang sunog.
dumating kami, talagang buong structures na yung nasusunog. So yun, we immediately proceeded to firefighting. Umabot ng halos 2.5 oras bago tuluyang napatay ang apoy. Halos madurog ang puso ni Charito nang makita ang kinauwian ng mga batang inaaruga. Ay, yung mga bangkay, talagang hindi ko maubos maisip na ganun palang nangyayari sa kanila. Talagang pag nakita mo talagang parang bakit nangyari pa sa mga batang ganyan na walang maliliit pa na sa kanila nangyari. Parang hindi ko maubos maisip. Talagang nakakaawa sila. Sa sobrang tindiraw ng pagkakasunog, halos hindi na makilala ang labi ng mga biktima. Yung building nila at yung mga biktima talagang sunog na sunog din yung mga katawan. So, ito yung tinatawag mo, mass disaster na rin. Multiple fatalities. Maraming namatay. I believe 28 sila in all. Isang maagang Christmas party para sa mga batang nanunuluyan sa Damas ang hindi natuloy dahil sa isang matinding sunog. Nasawi sa trahedya ay 28 katao. 23 rito ay mga batang kinukupkup ng Damas at 5 naman ang house parents. Masakit. Siguro matagal maalis sa isip namin yung nangyari na yun. Matagal bago kami nakaano. Talaga masakit. Masakit. Pag naalala namin, katulad ngayon, naaalala ko pag nabubuksan ng kwento. Sa tindi ng sunog, hindi na nakilala ang mga biktima at sabay-sabay na lang inilibing kahit walang pagkakilanlan. Ngunit lumapit ang ilang kamag-anak ng mga nasunog kay Dr. Raquel Fortun, isang forensic pathologist, para suriin ang labi ng mga biktima. I think we had access to only 21 bodies of the children. And yung proseso, hinukay sila. Bawat in-examine namin na katawan, kumuha kami ng sample ng buto at saka ng ngipin. Tapos ito ay kinolekta at sinubmit dito sa laboratorio sa UP Diliman. Hulyo ng taong 2002 o makalipas ang halos 4 na taon ay inilabas ang resulta ng DNA testing. 18 sa 21 sinuring labi ang nakilala at nabigyan ng pangalan. By the time nasabihan namin itong mga magulang na to, look, ang anak nyo, si number ganito. And I believe doon sa pinaglibingan nila sa may paho, pinalta na, tinanggal na yung numbers, nilagyan ng pangalan. And nadadalaw na nila. Ang mga nakaligtas sa bata ay sumailalim sa therapy dahil sa traumang naranasan mula sa malagim na trahedya. Masakit. Kasi yung time na sana na yun, masaya kami. Kaso yung nangyari, malungkot talaga kami ng mga time na yun, yung mga survivors. Isa lang si Clever sa daan-daang bata na binigyan ng kalinga ng Asociación de Damas de Pilipinas Settlement House. Ito ay tinatag noong September 26, 1913 sa ilalim ng Philippine Columbian Club. Naglalayong itong tumulong sa mga batang inabandona, ulila at napabayaan. Pati na rin sa mga pamilyang walang matuluyan ay kanilang tinutulungan. Kami habang panahon tumutulong. Gaya ni Marilyn Calyao. Pag may bahay na tayo. May bahay tayo lang.
Dahil kapos sa buhay, ay napilitan siyang iwan sa Damas Settlement House ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Jomar. Siyempre, mahirap bilang isang ina. Kung ikaw ang magtatrabaho para mabuhay mo sila, talagang titiisin mo. Pero ilang gabi yun, hindi ako makatulog, hindi makakain. Tiniis ko lahat yun. Halos 5 buwang pansamantalang naninirahan si Jomar sa Damas nang mangyari ang trahedya. Sa kasamaang palad, nasawi sa sunog si Jomar. Siyempre, masakit bilang isang magulang. Kasi hindi mo kalai. Nilagay mo sa magandang lugar. Hindi mo kalai na ganun mangyari, di ba? Masakit. Sa araw ng mismo na yun, para akong binagsakan ng langit lupa. Hindi pa rin matanggap ni Marlene na sinapi ng anak magpahanggang ngayon. Masakit. Kung maibabalik ko lang ang buhay ng anak ko, no mismo kung ako lang magawang maibalik mo yung na bakit ilagay mo pa sa ganun. Dapat kahit maghirap kami, kahit tuyo na lang, di ba? At least sama-sama kami. Ang pagkakasunog ng Damas Settlement House ay tinuturing na isa sa pinakamalagim na trahedya sa bansa na kumita sa buhay ng 28 katao. Ay sa ilang kaanak ng mga biktima, hindi sana tuluyang lumaki ang sunog kung naging maaga lang daw ang pagresponde ng mga bumbero. Mabagal po. Kasi una-una malapit lang pong bumbero doon. Katuwiran nila, wala raw nagtawag sa kanila. Posible yun. Ang daming mga kapitbahay doon. Kung tutuusin, diba? Sa likod lang, daming bahay na yun eh. Walang nakakatawag sa kanila. 1.5 kilometro lang ang layo ng Paco Fire Station na sumasakop sa Damas Settlement House. Gayunman, umabot ng halos kalahating oras mula na magsimula ang sunog bago raw nakarating ang mga bumbero sa Damas. Ang nakita kong lapses doon bilang operation chief that time, delayed ang tawag doon. Approximately 30 minutes to 1 hour bago nagkaroon ng tawag sa fire department. Kaya nga kung hindi pa yung galing sa nightlife, yung passers-by, yung pa nag-inform sa amin noon sa Paco Fire Department. Dahil sa tindi ng pinsala ng sunog, ipinag-utos ng dating Pangulong Joseph Estrada ang isang malawakang investigasyon kung mayroon nga bang dapat managot sa nangyari. Kaagad isinailalim sa investigasyon ng buong puwersa ng Paco Fire Station. Giit ng mga sumaklo ng bumbero, may pagkukulang daw ang Damas kung bakit hindi sila agad nakaresponde. Ang pagkukulang dito that time kung alam lang nila yung dapat nilang gawin, nakatawag man lang sila sa amin. O na-apply nila yung, mayroon man naman silang security force as the first line of defense. Yung first aid ay nai-apply man lang sana nila. Dahil sila yung nandoon nung magkasunog, kami wala. Nakatawag man lang sana sila na mabilis sa amin. Nahirapan din umano ang mga bumbero na makapasok sa settlement house kaya't marami ang hindi nasagip. Ito ay dahil nakakandado ito at may mga harang na bakal ang mga bintana sa Damas. Although maraming exits yung orphanage na yun, pero lahat nagpakapadlock. Kaya nahirapan kaming mag-penetrate yung aming forcible entry. Natagalan operations na nagpakapadlock lahat yung fire exits nila. Tumanggi magbigay ng pahayag ang Damas Settlement House sa mga paratang na ito. Aminado ang Bureau of Fire na hindi naging mahigpit ang fire safety inspection sa Damas Settlement House noong mga panahon na yon. Ito kasi considering nga ito orphanage siya, bahay ampunan, so
hindi siya masyadong na-regulate dahil hindi sila nag-ano ng business permits. Taliwas ito sa pahayag ng dating alkalde ng Maynila na si Lito Atienza. I-check naman namin yan ng panahon yun eh. We made sure that the inspections were being done and that that time the records were showing that they were being inspected. Kaya lang, siguro hindi nakita talaga yung kalumaan ng mga wiring o yung anumang mga nandun sa paligid-ligid that started the fire. Sa inilabas na resulta ng investigasyon ng Department of Interior and Local Government o DILG, faulty wiring at nag-overheat na electric fan ang naging mitya ng pagsimula ng sunog. Nagsimula raw ang apoy sa Silid Aklatan sa ikalawang palapag ng gusali. Lumang building siya, lumang structures na halos 90% gawa lahat sa kahoy. Kaya yung spread niya, mabilis. Base sa investigasyon ng DILG, aksidente ang sunog sa Damas Settlement House at walang kasalanan ang Paco Fire Station. Siguro napatunayan nila na there was no negligence on the part of the Manila Fire Department. We did our part. Kung sabihin nilang matagal kami dumating dahil wala rin naman tumawag sa amin, gaya na sinabi ko, mabilis na tawag, mabilis na responde. They say it's faulty wiring. You know, yung nasunog is the old building. Yun yung original na building. Pero para sa isang ina na namatay ng anak, hindi sapat ang resultang ito. Sabi nga nila, trahedya nga. Pero hindi sila ang nawalan, kami ang nawalan. Oo nga sabihin nila, napakadali sabihin nila, aksidente. Hindi sila ang nawalan, kami mga magulang ang nawalan ng mga anak. Ganun na lang ba kadali sabihin nila, aksidente. Malapit na yung bumbero, ang security nila nasaan? Sinubukan raw nilang humingi ng tulong sa mga otoridad upang magsampa ng kaso. Pero pinagpasa-pasa lang daw sila. Ganitong paraan lang ba mawala na isang iglap ang anak ko? Ganito lang halaga? Wala nang tumulong sa amin. Hanggang kung saan-saan kami pinasa, kung saan-saan kami pinupunta sa City Hall, kung sino-sino yung naharap namin. Wala rin nangyari. Tila naging abo ang hinanakit ni na Marilyn at wala nang nanagot pa sa trahedya sa Damas. Makalipas lamang ang halos 2 buwan muling naitayo ang Damas Settlement House. Dumagsa ang tulong mula sa pamahalaan maging sa mga pribadong sektor. Mas matibay at fireproof na raw ang bagong gusali. Ito yung slide na to. Luma na to dati. Dati pa namin ginagamit yan. Tapos, ito na yung bagong slide ngayon. Dinagdagan para sa mas mabilis yung proseso ng emergency. Mas madaling maligtas yung mga bata. Sa ngayon, patuloy sa pagkalinga ang Damas sa mga bata at pamilyang nangangailangan. Naninirahan rin dito ang 21 mga bata, 6 na rito ay mga sanggol. For as long as we have this strength, for as long as there are people who are willing to support us, then we will forever help the disadvantaged. May mahakbang din raw silang ginawa para hindi na maulit ang trahedya. We have the annual building inspection, of course, to find out if our building is still okay. And then we have the Fire Safety Protection Unit who comes also yearly to inspect. Nakahook kami sa 911 alarm. Kaya kung very sensitive kasi yung mga in-install nila, even yung smallest particle ng dust, pag nakuha yan, nag-a-alarm. Samantalang Bureau of Fire Protection ay regular na raw na nagsasagawa ng inspeksyon sa Damas Settlement House. We have implemented the equipment required facilities as per provisions ng ating fire code. So compliance yan that time na nabigyan ng occupancy permit. Pero patuloy naman ang pangungulila ni Marilyn sa pumanaw na anak.
Ay pagdating ng December, birthday niya, upo na lang ako sa tabi. Madaling araw, nagdadasal na lang ako. Sana kasama siya ni Lord, hindi siya kung saan sila mapunta. Yan lang ang ano ko sa kanya. Mas pinaglaano ko sa simbahan. Parang mapayapa. Ba sila, lahat sila mga bata. Ang hiling naman ni Clever ay mas maging alerto ang mga otoridad. Sana, yung mga malalaking establishment gaya ng settlement, mas mabilis nilang aksyonan. Kasi mas maraming buhay yung nasa panganib. Kaya dapat mas mabilis nilang aksyonan yung trabaho nila. Tsaka sana yung hindi na ulit mangyari sa amin, yung nangyari noon. Kasi malaking kawalan talaga kung mawalan ka ng kaibigan. Masakit talaga. Kaya ayoko nang maulit yung nangyari dati. Aksidente man o kapabayaan, hindi maitatatuwang maraming inosenteng buhay ang nasasayang dahil sa mga trahedyang katulad ng sa Damas. Sana'y magkaroon ng mas intensibong programa ang kinaukulan at maging alerto ang lahat upang mapigilan ang mga ganitong kalagin na trahedya. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon sa Case Unclosed.